weather alert gaya ng rainfall warning. For sure, narinig mo na ang yellow, orange, and red rainfall warning. Pero ano nga ba ang pinagkaiba nila sa isa't isa? Ang yellow rainfall warning ay ini-issue for community awareness. It lets the public know na posible na ang pagbaha sa mga low-lying areas o mga lugar na malapit sa mga ilog. From community awareness to community preparedness na ang ganap kapag itinala na ang orange rainfall warning. Ibig sabihin, kailangan mong maghanda ng mga residente dahil may bantana ng pagbaha sa mga mabababang lugar o nearby river channels. Itataas naman sa red rainfall warning kapag kinakailangan na ng community. Bukod sa Bagyong Dante, may low pressure area pang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang update dyan at sa magiging lagay ng panahon, ihatid ni Amor Larosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Mel. Mga kapuso, naging bagyo na nga po yung isa sa dalawang low pressure area na minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility at magpapatuloy pa po ang maulang panahon sa mga susunod na araw. Muling namataan ang bagyong Dante sa layong 1,130 kilometers silangan po yan ng Northern Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour. Yung pagbugso naman ito, 55 kilometers per hour. At kumikilos po yan pa west, pa north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At ayon po sa pag-asa, patuloy po itong kikilos pahilaga o di kaya naman po ay pa north-northwest. Dito po yan sa Philippine Sea ngayong gabi o bukas. Saka po ito magno-northwest at tutumbukin naman ang bahagi po ng Ryukyu Islands at East China Sea. Posible po makalabas din yan sa Philippine Area of Responsibility sa Webes o di kaya naman sa Biyernes kung hindi po gaano malaki ang maging pagbabago sa pagkilos nito. Yung isa pang low pressure area huli naman nakita ito ay 155 kilometers east-southeast ng Basco, Batangas. At dalawang tsunami po ang posibleng mangyari dito sa low pressure area. Yung LPA na ito, ikilos po yan pakanlinan papunta po dito sa may West Philippine Sea at dito posible po niyang mabuo bilang panibagong bagyo. At yung isa namang tsunami pa, sasama po ito dito sa sirkulasyon ng bagyong Dante gaya po nung nakita natin dito sa forecast nito ang mga nakalipas na araw. So patuloy po natin i-monitor kung alin sa mga tsunami na yan yung mangyayari doon sa low pressure area. Hinahatak po ng bagyong Dante at ng low pressure area yung Habaga. Kaya naman kung mararanasan pa rin po natin yung mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Samantala, base po sa inisyal na datos ng pag-asa, tingnan naman po natin yung rainfall record natin ng mga nakalipas na oras. Nasa 285.5 millimeters po ang ulan na ibinuhos po ng Habagat mula po yan 8 p.m. kahapon hanggang 8 a.m. po kanina July 22. At tayo po, no, mas mataas naman po dito sa may Sangi Point kanina umabot po yan 382.1 millimeters. Mas marami po mga pag-ulan ang inaasahan po natin sa mga susunod na oras dahil po sa Habagat. Pero hindi pa po natin umaabot po natin yung ganitong karami. At kung ikukumpara po natin kung may pag-ulan po ay mas mababa naman po dito po nakitala natin. Dito po yan sa Quezon City. Lagpas sa 300 millimeters of rain po kasi yan sa loob lamang ng 6 oras. So ito po natin medyo dito ay pwede na 24 hours po yan. At yung sa Indoy at yung oras na base po sa datos ng nagpapatuloy po yung mga pag-ulan. Yung pag-ulan po ngayong gabi. Dito po yan sa northern at pati na rin po sa may Central Luzon. Ganon din dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin po dito sa Bicol Region. Ilang bahagi po ng Panay Island at ganon din sa may Samar Provinces. May mga malalakas sa pag-ulan pa rin na posible pong magpabaha o di kaya naman magdulot po ng landslide. Kaya maging alerto pa rin. Magtutuloy-tuloy po ang mga pag-ulan bukas ng umaga at marami na pong mga matitinding ulan na ibabagsak dito po yan sa may Northern Luzon, gaya po dito sa may Ilocos Provinces, Cordillera, ganun din dito sa may La Union, Pangasinan, ganun din dito sa may Central Luzon kasama po ang Zambales at Bataan, Calabarzon, Mimaropa, lalo na po dito sa may Mindoro Provinces at pati na rin sa ilang bahagi po ng Bicol Region. Sa hapon, malawakan na po yung mga pag-ulan at malalakas pa rin po ang buhos. Makikita po natin sa mapa, meron po mga nagkukulay pula. So ibig sabihin po yan, yan po yung mga intense na mga pag-ulan. Inaasahan po dito sa Northern Luzon, meron din po dito sa may Mindoro Provinces at
ilang bahagi po ng Bicol Region. Kaya doble ingat dahil mataas po ang banta ng mga pagbaha kapag nagtuloy-tuloy po yung mga matintinding pag-ulan. May mga pabugso-bugsong ulan din po dito sa Metro Manila bukas ng umaga pa lang. Yan po mga kalat-kalat na mga pag-ulan po yan at magpapatuloy po ito sa hapon at gabi sa mas maraming lungsod. Kaya patuloy po mag-monitor ng rainfall advisories ng Pag-asa. Umaga sa Visayas bukas, may tsansa rin pong ulanin. Ito pong Panay Island, pati na rin po dito sa may bahagi po ng Samar and Leyte provinces. Ganoon din dito sa ilang pong parte ng Negros Island region. Kalat-kalat po yung mga pag-ulan pero posible rin yung mga malalakas sa ulan. Mas marami nang uulanin sa Visayas sa hapon at posible na rin po yung mga pag-ulan na yan dito sa may Cebu, dito rin po sa ilang bahagi ng Mindanao kasama po ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Meron po mga kalat-kalat na ulan kaya doble ingat pa rin po ang mga residente dyan. At yan muna ang latest sa layo ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.